Magandang araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Magandang araw po! Ito po si Monchat Laranyo at ngayong pong araw na ito ay napaka-interesting po na ating topic. Yung pagbibigay ng training, paano magsimula sa pagdinegosyo. At makakasama po natin ngayong araw na ito mula po sa Agribusiness Marketing and Assistance Service, si Romar Pedregal. Good morning sa iyo, Romar. Good morning, ma'am. So, good morning din po sa mga tagapakinig natin sa ating podcast for today. So, maraming salamat ma'am for inviting us. Okay. Una-una, meron kayong program, itong AMAS, itong Young Farmers Challenge. Ano ito? Anong scope nito at paano natin matutulungan yung mga kabataan? Ang Young Farmers Challenge Program ay isa po itong programa po na binibigay po natin sa mga kabataan age 18 to 30 years old na meron pong pangarap na magsimula ng business. Kasi based on studies, sabi nila na primary factor daw bakit ang bata or ang isang kabataan engage sa business is they don't have the capital. So that's why the DA, kumbaga parang sort of investor tayo, ma'am. So magbibigay tayo ng capital with them so for them to start their own business. So maganda dito, ma'am, hindi natin tinitingnan kung farmer na ba sila or may experience na ba sila before. As long as you're passionate enough, you are willing enough, enthusiasm mo. Kasi ma'am, we have Young Farmers Challenge awardees na lawyer, may nurses, from different profession, ma'am. Nakita nga namin ma'am kung sino pa yung mga hindi talaga galing or walang farming background, sila pa yung successful. So ito ma'am, programa po ito na sinimulan 2021 during the pandemic. So syempre ma'am, madaming mga bata nun walang ginagawa. Oo, puro Facebook, ganun ma'am. So sa experience namin ma'am, medyo siya skyrocket nung inilaunch namin siya, ang daming nag-apply kasi parang lahat ng bata nung walang ginagawa. So ayun ma'am, medyo as the years goes by naman po, I think na naman namin yung momentum na retain namin. And we have a total of now 2,573 awardees nationwide na and counting kasi for this year po, tuloy-tuloy po yung competition namin. And we're very happy po na 2023 during the PBBM time na po, naging regular fund na sila. Naging regular fund na yung YFC ma'am, in which, ibig sabihin nun, may sure tayo na pondo every year po for the program. So, bali ito, yung sinasabi mong merong competition. So, ang bawat applicant na nasa age na 18 to 30 years old, pwede siya, basta may naisip siyang business prospect, na kailangan ba ito, may feasibility study, ano bang mga requirements para sila makasali? Tama ka nga dun, ma'am, no? So, since ito po ay competition, so kailangan, ma'am, yung ipopropose sila profitable. Sabi nga po ni Secretary, word niya, bankable. So, kumbaga, kailangan makakitaan siya ng profitability potential, malinaw yung marketing aspect niya. So, ang nire-require natin for them, ma'am, is the business model canvas or yung BNC. So, para siya, ma'am, summary of how you will do your business. So, then, aside from the application, ma'am, nagkakaroon tayo, ma'am, ng pitching. So, kumbaga, parang siyang Shark Tank. So, in US, di ba, parang there's some sort of startups that discusses their business, then someone will invest. So, it's the same, ma'am. So, parang they need to parang convince the judges why you are worthy of the grant. So, ibig sabihin, kung ako, interesado ako, meron akong business proposal, so kailangan nakalagay doon, ano yung ROI ko after a year of implementation. Yes, ma'am. Tinitingnan natin yun, ma'am. Kasi in terms of the financial aspect, talagang, kasi ma'am, ito pa rin po ay pera ng taong bayan. So, we really need to make sure that the money that we will give to them is kumbaga sort of nakakasigurado tayo na gagamitin nila. Year 2021, nag-start to. So, from there hanggang ngayon, kumusta? Doon ba sa mga nabigyan natin, ano yung minimum to maximum
amount na nabibigay natin? Sa startup, ma'am, ang minimum na binibigay po natin is 80,000 pesos up to 530,000 pesos Wow. because it's leveling, ma'am. So, you need to compete for the provincial, then you need to compete for the regionals, then the nationals. Pero I think 80,000 pesos is enough for you to establish your business. Kasi ma'am, ito pong upscale naman, meron din kaming upscale in which lahat ng nanalo for the startup will also, again, have the opportunity to upscale or to improve pa yung business nila sa pamamagitan ng pagbibigay ulit ng additional grant. So, ibig sabihin nito, hindi porket sumali ka, na-present mo yung iyong feasibility study and then yung sinasabi mong ROI, ito, darating pa siya from level 1 hanggang level 6. And then, pag napili ka among dun sa mga sumali, dun ka pala makakatanggap. Yes, ma'am. Okay. Kasi, alam mo, kaya ko kinlaro yung baka isipin nila, oops, pwede palang doon, mababigyan na ng capital. So, hindi. So, kailangan marami kang pagdadaanan step by step. And then, pag nakita nila yung potential mo talaga, doon ka nila bibigyan ng talagang capital. Yes, na tama po yun. No? Kasi, syempre ma'am, kailangan medyo careful din tayo with how we give them the grants. So, kailangan talaga Kasi worthy. baka mamaya, pabiling cellphone lang yun. Yes, ma'am. 80,000, Yun po diba? yung talaga before the information campaign, sinasabi namin na it's a government fund. Ipambili ng motor. Yes, ma'am. May ano naman, ma'am, in fairness, once po na, kumbaga, na declare na natin sila na panalo, so they need to sign a sworn statement that all of the money will be used for the implementation of the business So, itself. namomonitor niyo Yes sila? po, ma'am. So, paano ang monitoring nyo? Ang monitoring namin, ma'am, every quarter po. So, we also require them to submit reports. And maganda, ma'am, sa program na to, hindi tayo natatapos by giving them the grant. But also, we May assist. seminar ba to? Yes, ma'am. Madami po tayong trainings and also we give them the opportunity for product exposition, both local and international, ma'am. So, So, sinasama nyo rin ba Yes. rito na, kailangan magbayad, naka-register kayo sa BIR, meron kayong business permit sa LGU. Ma'am, some sort of, it depends on the type of the event that pasasalihan natin. For example, ma'am, yung mga Philippine Food Expo, IFEX, yung medyo malalaki na expo, so we require them to have at least business permit. But I think for Kadiwa naman, in which parang it's for the common people, so hindi naman tayo medyo mahigpit on the requirements. Pero yun, ma'am, in terms of international naman, ma'am, may mga napapadala na din tayo mga bata. And some of them are also exporting na. So, yun, ma'am, yung nakakatuwa kasi from the start talaga sila, then makikita mo na may mga success stories talaga tayo, ma'am, na nakakapag-export na in China. So, nag-start sa from the YFC. So, ano, ma'am, yun yung parang relief from us na parang we did a great job once we saved them na, ano po, na skyrocket sila. So, from 2021 up to this day, gano'n na karami ang inyong natulungan? As of now, ma'am, we have a total of 2,573. Out of ilan na, kumbaga, kasi syempre marami na kayong nakita niyan. Hindi naman palaging sabi na success yung business nila, di ba? Meron ding tendency, alam mo yung challenges na baka gumi-give up, ayaw na, titigil na, meron ba kayong mga na-encounter na gano'n? Yes, ma'am, definitely. Kasi ito, ma'am, ay start-up. So, meaning talaga testing the waters sila. So, syempre, prone to shutdown yung iba. Pero, ma'am, in-encourage talaga namin sila na kung may kailangan pa kayo, go to DA. For example, ma'am, kulang na yung capitalization nila. We have ECPC. We have the loan programs for them, land bank. So, also, yung other government agencies natin like Pwedeng DTI, mag-assist. pwede po mag-assist. Yun, para po matulungan pa sila na kahit nahihirapan sila, there are programs po to be given by the government po. Ayun. So mga kaibigan, wala na po tayong oras. Pero, Romar, meron ka bang mensahe o at least reminder para sa ating at yung mga interesado na sumali dito sa programang ito? Go ahead. Ayun po. So sabi nga, shout out sa mga kabataan dyan. Ayun, so to all our youth po na interested to bank or to have their own business, so ang Department of Agriculture po ay may program sa inyo. So you just need to follow our Facebook page, ask us, and for this year po, we'll be having competition again. So yun po. Nationwide. Nationwide. It's nationwide, ma'am. So tandaan nyo po na ang gobyerno po will always be here for you and to make your dream agribusiness become a reality.
Maraming salamat, Romar. Thank you Yan din. po mga kaibigan. So, makikita nyo to, ilalagay naman namin kung saan kayo pwedeng tumawag o mag-inquire tungkol dito sa Young Farmers Challenge at isang napakaganda. Imagine, kailangan tiyaga, talino, tsaka syempre yung iyong interest dapat mga ibabaw para magtagumpay. Maraming salamat, Romar Pedregal. Siya po ang Market Specialist ng DA Agribusiness Marketing and Assistance Service. Ito po si Monchet Laranyo para sa Masaganang Bagong Pilipinas, Agri Dapat. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chulaurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.